Hello po, kapayapaan po ang sumasa inyo. Pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Magandang hapon po sa inyo. Ang ating pong paksa, ang ating pong topic tungkol po sa asawa, kung sino pong dapat nating maging asawa, ganun. Pero kahit na ano pong reliyon, ang tinaaniban ng asawa nyo, pwede po yung maging asawa natin. Basta po ang reliyon nyo, hindi po sumasamba sa rebulto. Sama lang at sa Panginoong Yesus lang ang sinasamba. Yun, pwede po natin yung maging asawa. Kasi lahat po ng tao, nilalang ng Diyos. Siya po may lalang ng tao. Hindi po kayang maglalang ng demonyo ng tao, kundi ang Diyos lang po ang lumalang ng tao. Ganun po. Kaya kahit ano pong reliyon ng gusto nyong maging asawa, pwede po yun. Basta ang sinasamba po, hindi po rebulto. Ang sinasamba ang mag-ama, ang ama sa Panginoong Yesus. Pwede po yung asawahin. Kahit babae po at lalaki. Pwede po yung mag-asawa kahit na kanino, kahit na o kaya Christian ka, Katoliko, pwede po yun. Basta wag lang po kayong sasamba sa mga rebulto, akayin nyo sila, isasama nyo sila sa pananampalataya sa Ama, sa Panginoong Yesus. Yun po, kahit na ano pong reliyon, pwede. Kasi marami po sa Biblia, yung mga Israel, yung mga asawa nila, iba galing sa ibang pananampalataya eh. Ganun po, kaya pwede po yung mag-asawa. Kahit na ano po ang pananampalataya nila, tapos akayin nyo lang po sa pananampalataya sa Ama at sa anak. Ganun po. Pero kahit na ano po ang nila, yung reliyon nila, pwede po natin yung maging asawa. Ito po, babasahin ko po sa inyo sa unang Korinto 7. Kasi po nung kapadahunan po ni mga lahi ni Abraham, meron na po mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung kapatid ng nanay ni Jacob, may Diyos-Diyosan. Pero yung nanay ni Jacob, ni Jose, ni Israel, ang Diyos nila, yung mag-ama, Panginoong Yesus. Panahon pa po ni Noe, may mga Diyos-Diyosan na eh. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Panahon pa sa yung Gomora, Sodoma at Gomora, kaya ginunaw ng Diyos, sumama yung lupa, o kasi ginawa nila yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at saka yung mga masasamang gawa ng laman. Ganun po. Kaya nung araw pa, may Diyos-Diyosan na, sa panahon pa lang ni Noe, saka ni binhi ni Abraham, may Diyos-Diyosan na po yun. Pero yung mga naging asawa nila, yung iba, mga taga-ibang bayan, mga sumasamba sa mga rebulto, gaya ni Jacob. Si Jacob po kasi, yung po yung si Israel. Doon po nanggaling yung lahi ng Israel kay Jacob. Yung asawa ni Jacob, yung napangasawa niya, pinsang buo niya, pero yung pinsang buo niyang yon, sumasamba sa rebulto yung pamilya nila, yung tatay, yun ang naging asawa. Kaya kahit sino po, pwede natin maging asawa, basta't akayin lang po natin sa pananampalataya sa ama, saka sa anak. Ganun po, basta ang sinasamba po, hindi po rebulto, sinasamba yung ama at saka Panginoong Yesus. Ganun po, God bless po. Ito po, basahin ko po sa inyo sa unang Korinto 7. Kahit hindi po sumasampalataya, pwede po yon maging asawa po natin, ganun. Pwede po natin maging asawa yung hindi sumasampalataya, lalaki man o babae. Basta't yung isa sumasampalataya,
akayin lang natin sa loob ng church para pagsamba sa Ama at sa Anak. Ito po, basahin po sa inyo sa unang Korinto 7:12. Patuloy. Tatapat sa iba ay ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Kung ang sino mang kapatid na lalaki ay may asawang hindi sumasampalataya, at kung kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamagitan ng kanyang asawa. Sa ibang paraan, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon mga banal. Ayun po. Pwede pong kahit na yung babae hindi sumasampalataya, tapos yung lalaki sumasampalataya. O pwede po yun. O kaya yung yung babae sumasampalataya, yung lalaki hindi. O yun. Pwede po yun. Basta maidadala natin sa pananampalataya sa Ama at sa Anak, sa Diyos. Kahit ano po yun. Huwag lang po kayong makikisama sa kanila sa pagsamba, yung nagdadala kayo ng utos ng mga medyos-diyosan, bawal po yun. Patuloy ko po. Gayunmay, kung humiwalay ang hindi sumasampalataya, ay bayaan siyang humiwalay. Ang kapatid na lalaki o kapatid na babae hindi natali sa mga ganitong bagay. Kundi sa kapayapaan, kayo'y tinawag ng Diyos. Sapagkat paano malalaman mo o babae kung maililigtas mo ang iyong asawa? O paano malalaman mo o lalaki kung maililigtas mo ang iyong asawa? O yun, maililigtas ng yun dahil sa ugali, matuturuan, ganon. Ganon po, kahit hindi po sumasampalataya yung isa, kahit na po reliyon niya, pwede po yung maging asawa. Basta madala po natin sa pananampalataya sa Diyos. Pero maganda kung magiging asawa nyo yung sumasampalataya talaga sa Diyos. Kasi yung para hindi kayo nag-aaway, ganun po. Ganun po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo, dapat yung nasa pananampalataya rin talaga ang dapat yung nasa kalooban ng Diyos, ang dapat nating maging asawa. Kung tayo mag-aasawa, kung tayo binata o dalaga o dabao, kailangan yung may pananampalataya sa Ama at Panginoong Hesus, yun ang sinasamba at hindi sumasamba sa ribulto. Ganun po yun. Ito po, basahin ko po sa inyo sa unang Korinto na kailangan sa Panginoong sumasampalataya sa mag-ama o kaya nasa kalooban ng Diyos yung sumasampalataya. Ito po sa may unang Korinto 9, Kabanatay 5. Wala ba kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? Ayun po, dapat po talaga sa pananampalataya sa sumasampalataya sa Ama, Panginoong Yesus. Yun po. Pero kahit na hindi po sumasampalataya o ibang reliyon niya, pwede po yun kasi Diyos po ang lumalang sa tao. Isa lang po ang lumalang sa tao. Yun po, pwede po yun. Ito po sa may o kaya nabao na yung babae, lalaki, pwede po ulit mag-asawa basta sa may nasa kalooban ng Diyos. Ito po, babasahin ko po rito sa inyo sa unang Korinto 7, Kabanatay 39. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makipag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Yon, maganda yung sa kalooban ng Diyos, sumasampalataya sa Ama, sa Anak. Yun po yung maganda talagang pag-iasawa. Pero kahit hindi po yung isa hindi sumasampalataya, pwede po yun. Kahit babae at lalaki, hindi po yun. Kasi maaakay yun dahil sa kanyang asawa. Ganun po. Kahit hindi po kahit ano po reliyon ng tao, pwede po nating maging asawa yon. Basta wag tayong lalakad sa magpapasa ng kanilang mga pamatok. Ganun po. Hindi tayo sasamba sa kanilang mga ribulto. Pwede po yun.
Ito po, basahin ko po rin po sa inyo rito sa unang Pedro 3:1. Gayon din naman kayo mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay may kayat na walang salita sa pamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae. Ayun po, sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Ayun, pwede rin po yun, basta mahingkayat yon sa inyong mga ugali na may takot sa Diyos. Basahin ko po sa inyong muli dito sa unang Pedro 3:1. Gayun din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung alin sa ay hindi tumalima sa salita, ay may kayat na walang salita sa pamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Ayun, na mahingkayat yon basta merong takot sa Diyos, mahinhin. Ayun po, kahit sino pwede pong asawahin yon. Huwag lang po kayong magpapasa ng pamatok sa kanila sa mga Diyos-Diyosan. Pwede po yon. Kasi nung unang panahon, meron ng mga Diyos-Diyosan, yung mga asawa nila, sumasamba sa yung pamilya nung napang-asawa ni Jacob, sumasamba sa rebulto. Pero hindi naman siya nagpaakay sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya ni Jacob, yung kanyang yung binan niya, merong asawa na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung si Laban. Ang Diyos ni Laban, yung Diyos-Diyosan. Dito po, basahin ko po sa inyo ha. Basta hindi lang po kayo sasamba sa mga ribulto. Kasi nung araw pa may mga ribulto na eh. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Meron na po mga Diyos-Diyosan nun. Kaya nga nilipol niya ng Diyos yung panahon ni Noe, saka yung Sodoma at Gomorrah kasi sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, ginagawa nila yung mga gawa ng laman o ganun. Kaya nilipol sila ng Diyos. Ito, basahin ko po sa inyo yung gawa ng laman, kaya siya nilipol ng Diyos. Kasi nung araw pa may mga Diyos-Diyosan na nun. Kaya nilipol sila ng Diyos. Sumama yung lupa o ginunaw yung Sodoma at Gomorrah. Ganon din yung panahon ni Noe. Kaya sila nilunod ng Diyos doon. Kasi nung araw pa may mga Diyos-Diyosan na ginagawa nila yung mga masasamang nasa ng laman, yung nakikiapid sila sa babae, kapwa lalaki, ganon. O nakangalun niya. Kaya sumama yung lupa, pinarusahan ng Diyos, ginunaw yung Sodoma. Kasi nga may Diyos-Diyosan na noon, nung mga panahon pa nila ni Noe saka ni Lot, nila Abraham, ni Diyos-Diyosan na kasi ginagawa nila yung gawa ng laman yung wala sila sa kautusan ng Diyos. Pwede naman yung gawa ng laman basta isang asawa lang, wag lang yung marami. Gusto lang ng Diyos, isa lang, pwede na po yun. Doon ka lang magpo-focus. Pwede ka lang mag-asawang muli pagka yung patay ni asawa mo. Ganun po yun. Kailangan gusto lang po ng Diyos, madala tayo sa maayos na pamumuhay. Maayos na pamilya, ganun. Ito po, yung meron na kasing ginagawa nila yung gawa ng laman. Basahin ko muna rito sa inyo sa Galatia 5:19. Patuloy, at hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkababahagi, mga hidwang pananampalataya. Ayun po, yung hidwang pananampalataya, mga malipong gawa yun. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan. Yung kalayawan, yung ikaw po yung nasusunod sa sarili mo, hindi ang Diyos. At ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya sila nilipol doon nung panahon ni Noe, ni Lot,
Kasi nga, medyo Diyosan na no, ginagawa nila yung mga gawa ng laman, ano yun, hindi pa stricto pa ang Diyos noon sa batas noon. Naging stricto lang ang Diyos nung pinagtibay niya yung batas nung kapanahunan ni Moises na. Pero kahit sino, pwede nating asawain, basta wag lang po nating tayga sobra sa gawa ng laman. Yun po yung gusto ng Diyos. Okay lang naman po yung gawa ng laman, basta sa asawa mo lang. Wag lang yung sobra, wag ka lang makikiapid, wag ka lang mangangalo niya. Basahin ko po sa inyong muli rito sa Kapitulo 5 ng Galacia, ang kabanatay 19. Katayag ang gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panilibugho, mga pagkaalit, mga pagkampi-kampi, mga pagkababahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito, tungkol sa mga bagay na ito, aking pinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. O hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos yan, yung gumagawa ng sobra sa laman. Yung mga sa laman, sa Diyos-Diyosan po yun, bawal po yun. Pero kahit na yung magiging asawa mo, sumasamba sa Diyos-Diyosan yung tatay niya, pwede po yun. Kasi si Jacob nga, si Israel, yung biyenan niyang lalaki, sumasamba sa Diyos-Diyosan, si Laban Pero yung asawa niya, yun ang anak ni Laban. Pero hindi pa stricto Diyos noon sa batas ngayon, mas strictong Diyos ngayon. Strict na siya. So, ganun po. May stricto man ang Diyos sa batas, sa utos, pero may tagapamagitan tayo ang Panginoong Yesus sa kasalanan. Pero dapat pa rin tayo sumunod sa utos. Ganun po yan. Kita nyo to, basahin ko po sa inyo rito, no? Yung asawa ni Jacob, yung binan niya, sumasamba sa ribulto yung naging asawa niya yung anak ni Laban ang naging asawa niya yung pinsang buo niya yung asawa niya. Pinsang buo niya, pero sumasamba sa ribulto, naging asawa niya yung anak ni Laban. Ito po sa Genesis 31:22. Ito po 31:22 ng Genesis po. Sumasamba na sa ribulto yung binan niya. Nag-asawa niya yung anak ni Laban, pero si Laban yung sumasamba sa ribulto, yung anak ni Laban, naging asawa ni Jacob. Yung si Jacob po, yung Jose. Ito, basahin ko po sa inyo kasi may Diyos-Diyosan na nga nun yung mga binipa ni Abraham, may mga Diyos-Diyosan na sumasamba sa Diyos-Diyosan Pero yung mga nananampalataya sa tunay na Diyos, di sila sumasamba sa mga ribulto sa Diyos-Diyosan. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Genesis 31:22. At nabalitaan at binalitaan si Laban sa ikatlong araw na tumakas si Jacob. At pinagsama niya ang kanyang mga kapatid at hinabol niyang 7 araw at kanyang inabutan sa bundok ng Gilid. At naparoon ng Diyos kay Laban sa taga-Syria sa panaginip sa gabi. At sa kanya sinabi, ingatan mong wag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o ng masama. At tinabutan ni Laban si Jacob at naitirik na ni Jacob ang kanyang tolda sa bundok. At si Laban, 10 ng kanyang mga kapatid, nagtirik din sa bundok ng Gilid. At sinabi ni Laban kay Jacob, anong ginawa mo sa tumanan ka nang di ko nalalaman at dilala mo ang aking mga anak sa parang nangabiyag sa tabak? Bakit tumakas ka ng lihim at tumanan ka sa akin? At hindi mo pinaalam sa akin upang ikaw ay kapagpaalam ko may kasayahan at may awitan, may tambol at may alpa, at hindi mo man lamang ipinahintulot sa akin humalik sa aking mga anak na lalaki at babae. Ngayon gumawa ka ng kamangmangan. Nasa kapangyarihan ng aking kamay
ang gawan ko kayo ng masama. Ngunit ang Diyos ng inyong ama ay kinausap ako kagabi na sinasabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o ng masama. O yun, o. Yung asawa niyang yan, o yung asawa niya, kinuha niya sumasamba sa ribulto. O yun po ha. Kinuha niya nag-asawa niya yung anak ni Laban. Asawa ni Jacob, yung anak ni Laban. Patuloy ko po. At ngayon, bagamat iyong inibig yaong sapagkat minitian mong datnin ang bahay ng iyong ama, at bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? O yun, ninakaw yung Diyos ni Laban, nagalit si Laban O, patuloy ko po. At sumagot si Jacob at sinabi kay Laban, sapagkat ako'y natakot, sapagkat sinabi kong, baka mo alising sapilitan sa akin ang iyong mga anak. O yun, sumasamba po sa Diyos-Diyosan si Laban kasi kinuha niya mga Diyos-Diyosan nitong mga to Kaya inabol siya si Laban, sumasamba po yun sa Diyos-Diyosan. Yung si Laban po, kapatid po yun ng asawa ni yung asawa ni Isaac na babae, kapatid po yung Laban na yon, kapatid po yun. Mahaba po kasi to Pero yung naging asawa ni Jacob, yun yung Jose, ano po yung pisang buo niya yung asawa niya, sumasamba sa ribulto. Kaya inabol sila kasi yung Diyos-Diyosan ni Laban, dinala nung anak ni Laban. Akala ni Laban, kinuha ni Jacob. Basahin ko po sa inyo muli dito sa may 31 ng Henesis 29. Nasa kapangyarihan ng aking kamay, ang gawan ko kayo ng masama. Ngunit ang Diyos ng inyong ama ay kinausap ako kagabi na sinasabi, ingatan mong huwag kang magsalita kay Jacob ng mabuti o masama man. At ngayon, bagamat iyong inibig yumaon sapagkat pinagmitian mong datnin ang bahay ng iyong ama, ay bakit mo ninakaw ang aking mga Diyos? O yun mga Diyos sabi rito. Kaya yun mga panahon ni may Diyos-Diyosan na yun. Yung Diyos ni Laban, yung nag-asawa yung Diyos ni Laban, Diyos-Diyosan. O yun. Pero yung sumasamba sa Diyos-Diyosan na yun si Laban, yung anak niya naging asawa ni Jacob, si Jose. Yung si Jacob po, yun po si Israel. Yun po. Pwede po yun. Miski naman po yung yung asawa ni Ayan, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan yung kaniyang biyenan, pero yung mga asawa nila, hindi naman sumasamba sa ribulto. Inakay nila sa pananampalataya sa Diyos. Kaya pwede po yun. Gaya po rito sa Levitico, ito po sa Levitico naman, sa Levitico, asawa ng Israelitang babae, lalaking taga-Ehipsyo. Ito po, basahin po sa inyo rito. Sa 24 Gs ng Levitico. Yung asawa ng babaeng Israelita, Ehipsyo, hindi ibang Diyos nung asawa ng Israelita, Ehipsyo yung kanyang sa Diyos-Diyosan sumasamba po yung lalaking asawa ng Israelita sa Ehipsyo. O pwede po yun, naging asawa ng Israelita yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero hindi po sila sumasama sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po, basahin ko po sa inyo sa Levitico 24 Gs. At ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita ng amay Ehipsyo, ayun ito, anak niya yung basahin ko po sa inyo ulit. At ang anak na lalaki ng isang babaeng Israelita na ang amay Ehipsyo. Ehipsyo yung ama niya, yung asawa nung babaeng Israelita. Patuloy ko po. At napasa gitna ng mga anak ni Israel at nagbagbag
sa gitna ng kampamento. At ang anak na babaeng Israelita at ang isang lalaki ni Israel ay nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita. Ang pangalan ay Nilait at siya'y kanilang dinala kay Moises. At ang pangalan ng kanyang ina ay Shelomit, na anak ni David sa lipi ni Dan. O sa lipi ni Dan, yung may asawang Ehipsyo. O magkaiba po yun ng pananampalataya sila, pero pwede nilang naging asawa. Pero hindi naman sila sumamba sa mga Diyos-Diyosan, yung ibang lahi ng Israel. Patuloy ko. At siya kanilang inilagay sa bilangguan hanggang sa ang hatol ay pahayag sa kanila sa bibig ng Panginoon. Ayun po, pwede po yun. Yung mag-iasawa mo, yung hindi na nanampalataya kasi gusto mo, pero kailangan akayin mo siya sa pananampalataya. Ganun po. O yan, pwede po yun. Ito naman po, sa may Deuteronomio, yung mga bihag na babae naman, naging asawa rin ng mga iba. Sa Deuteronomio 21, Gis, sa 21 Gis ng Deuteronomio. Yung mga bihag na babae naman ng taga-ibang bansa, nag-iasawa nila. Pero hindi sila sumasamba sa mga ribulto, hindi sila nagpapaakay na sumamba sa mga estatwa sa ribulto. Pwede po yun kasi dito may impormasyon na yung mga Israel, naging asawa nila yung mga babaeng hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Kaya kahit sino po, kahit ano pong reliyon, pwede po yan, pwede ka mag-asawa sa kanila. Basta hindi mo siya akayin hindi ka magpapaakay sa pagsamba sa mga ribulto. Kailangan maakay mo yung magiging asawa mo, yung sa may pananampalataya sa Ama, sa Panginoong Hesus. Ganun po yun. God bless po. Ito, basahin ko po sa inyo. Kasi nung kapanahunan ng mga Israel noong araw, nila Moises, pag pinasok nila yung mga bansa, pinapatay nila yung mga tao ron. Pero yung mga dalaga, iniiwan nilang buhay, nagiging asawa ng mga Israelita. O ito po, sa may 21, Gis, ng Deuteronomio. Nagiging asawa nila yung mga babaeng bihag sa mga taga-ibang bansa na sumasamba sa ribulto o nagiging asawa nila. Pero hindi sila nagpapaakay, hindi sila sumasama sa pagsamba sa mga ribulto, kundi yung Diyos ang sinasamba nila, yung Ama, Panginoong Hesus. Ito po, Sa Kapitulo 21, ang kabanatay 10, patuloy. At pagka ikaw ay lalabas upang makipagbakal laban sa iyong mga kaaway, at ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa iyong mga kamay, at dadalhin mo silang bihag, o yan bihag, at makakita ka sa mga bihag na isang magandang babae at magkakaroon ka ng nasa sa kanya, at ibigin mo siyang kuning asawa, ay iyo nga siyang dadalhin sa iyong bahay. At kanyang ahitan ang kanyang ulo at gugupitin ang kanyang buhok, ang kanyang kuko, at kanyang huhubarin ang suot ng pagkabihag sa kanya at patitira sa iyong bahay. At iiyakan ng kanyang ama at ang kanyang ina na isang buong buwan. At pagkatapos nooy, sisiping ka sa kanya at ikaw ay magiging asawa niya. At siya'y magiging iyong asawa. O yan, yung mga bihag na mga taga-ibang bansa, ginagawa nilang asawa, yung mga dalagang hindi pa nasisipingan. Kaya pwede po yun, kahit na ano pong reliyon ng kinakaniban na magiging asawa mo, kahit na ano pa kinakaniban nila, basta hindi ka sasamba sa mga ribulto. Kasi doon ka na in love,